Ayun. So, good evening sa inyo guys. Monday ulit, November 10, 2025 at as usual, laglag na naman yung index natin. Palalim ng palalim yung yung index natin. Ayan. So, finally nag-oversold na rin si PSE market. So, RSI 26.46 na lang tayo. And malakas pa rin yung downtrend ng mga big caps ng stocks natin. Yung mga pag-usapan natin, puro umakyat for today's trading, which is majority yung mga mining stocks natin, si IMI at saka si TAP. Pero yung buong picture ng market natin, mahina siya kasi ayan, mapula na naman po yung mga blue chips na alaga natin. Ayan. So hanggang saan kaya yung lalim ng correction ng markets natin. So meron tayong net foreign buy naman siya pero maliit lang 122.03 million pero drop nga yung index ng negative 0.99%. So super bearish yung market, 'di ba? May bagyo ulit. So nag-close tayo ng 5,702.64. Baka mas malalim pa yung pinaka-bottom ng index natin. Okay? So sa global market, as usual, okay sila. Nag-bounce naman ngayon yung kanilang galawan. And then sa Europe, nag-bounce na rin siya. No Friday, malakas yung drop ni Europe. So medyo bumawi na siya as of this time. And then Asian markets, okay din siya. So majority is okay siya. Pati yung mga crypto natin, so nag-bounce ulit si na Bitcoin. Nasa 106K na ulit yata itong si Bitcoin natin. Ayan. So syempre, yung mga blue chips lang sa Philippine markets yung laglag. Para tayo may parang merong financial crisis ang Pilipinas, no? Yung parang 2008 diretso yung drop ng index na rin. So halos nandun na tayo sa papunta na tayo sa pandemic era ng ating PSE market. Okay? So nandito lang sa mga mining stocks yung mga traders natin. So ito yung ating mga trending stocks for today, IMI. So maganda daw yung earnings niya, di ba? After niya mag-divest sa mga assets niya. So nag-up siya ng another 14.17%. So hindi pa pala tapos itong si IMI natin. So meron siyang 4.55 million net foreign sale. Lipanto plus 10.56%. So zero yung net foreign buy or sell. Tapos Felix Mining plus 10.09%. Dito na lang tayo sa mga mining stocks. Dito lang umakyat negative 2.11 million net foreign sale si APX 9.52%. Meron siyang 34.82 million net foreign buy si Nickel up ng 6.74%. Meron siyang 3.43 million net foreign buy and then ayan, finally nakita ulit natin si TAP. Nag-bounce siya ng 6.15% and meron siyang 46.9 o 469K net foreign sell. Okay, kailan kaya akit yung mga alaga natin. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang po yan. So huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Collab Trader na YouTube channel as usual. Subscribe ka lang po para update ka sa reviews natin. Ang hirap tumingin sa port during this time. Or kung gusto mo, join ka dito sa trading community naman natin. Okay? So, yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa viewers natin. Pababa din yung yung views natin. Wala may gusto sa PSE market. Company reviews, mga si Maynilad makit ba? Medyo lumaban yata kanina. So, check mo na lang. And then, profit or loss sa market, mga sample trades, basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management, and basic learning sa market natin. Ayan, di pa natin makita yung yung bounce ng index. Ayan. Then follow mo din po ako dito sa ating Palavi Trader crypto ko to para sa mga cryptos. Ayan. Yung post natin is 9 days ago pa, no? Okay, check mo lang po yung mga post natin dyan. Tapos sa social media, Facebook account na Palaboy Trader or Facebook page para updated ka sa mga posts. Bodega Peak, yung mga articles natin dito sa local market and Twitter. Ayaw na rin, pansin nyo ba, ayaw na rin maglabas ni Philippine Stock Exchange natin ng summary. Ilang araw na tayo hindi nakakasabay sa kanya kasi medyo pangit yan yung galaw ng mga blue chips natin. Okay, so ito yung pinaka-closing natin sa mga big caps.
So, ang gumalaw lang dito si CNPF 1.47% followed by E-REITs 1.21%, JT Cap 1.17, Meralco 0.92 at saka C Plus 0.79%. So, ang dami ulit nalaglag. Time to exit na ba? Pero oversold na eh. Si PSC natin eh. AGI, minus 4.34%. ASEN, minus 3.83%. San Miguel, minus 2.94%. BDO, minus 2.12%. ICT, minus 1.85%. And the rest, karamihan ng mga blue chips natin is laglag pa rin yung kanila mga galawan. Foreign funds bought, AUB, China Bank, East West, SLF, ASN, AP, Manila Water, Maynilad, CNPF, Jollibee, GGS, Ali Erit, RCR, Robinson. Ganda yung earnings daw ni Robinson. Globetel, Converge, ICT, STI, Pure Gold, APX, FNI, at saka si Nickel. So ito naman yung mga binenta. Foreign funds sold. BDO, BPI, Metrobank, FGen, Meralco, SCC, DNL, MI, FB, IMI, AC, Aboites, AJ, DMC, GT Cap, MEG, Emirates, SMPH, Plus Web, Provis Retail, 7, Wilcon, OJXPX, at saka CX. So meron tayong mga upcoming dividends. Security Bank, bukas na, no? Yung ex-date niya. Security Bank, November 11, pero malate lang yata itong mga to. Ali, November 11, Fruit, November 13, HTI, November 14. Malit lang naman yung dividends nila. Okay? So at least meron, no? Kung kailan na laglag yung market natin, at least may papasok na barya. Ayan, Converge, nag-drop yata kanina. 9 million net income is up siya ng 8%. 9-month net income, 8.9 billion pesos. Corporate highlights, ICTSI plus 22%. Oh, maganda yung earnings. Globe, minus 14%. Naku, pangit. Converge, plus 8%. Okay? So malls make up over half of SM Prime's revenues, fueling 37 billion profit. Ayan. Pares din kaya yung ginagawa niya sa ano. Paano kaya valuation ng assets nito kumpara kay na BLL natin, di ba? Yung mga Villar properties natin. Philippine Gold Miners, spot gold above 4,000. Ayan. So kaya pala umakyat yung ating mga minero during sa mga. Halos lahat sila is maganda yung galawan for today's trading. Tapos Pure Gold, posted net income, up siya ng 5.8% for the first 9 months. Investor confidence often on slower GDP. Ayan, laglag na tayo. DigiPlus, 10 billion profit, plus 16%. Maynilad hovered near 15 IPO price, strong dividend prospects. Robinsons Land up by 2% lang pala. SM Prime, 9-month profit jumps 37.2 billion. Gokong Way led Robinson Land 19% in the malakas pala siya third quarter. Ayan. So andyan po yung mga earnings niya. Corporate highlights, SEC, so minus 37%. REITs to release rule amendment this week targeting January 2026 expansion. BDO, drop from seat emerging markets equity fund. Okay. So may na kasi yung mga blue chips. Si Merara dropped 9% after the company reported 37% fall in 9-month net income. BSP rate steady at 5%. Typhoon Fong Wong hit Luzon. Okay, so arrest. Ayan, ito na naman. Bago na namang negative news sa market natin. No? ICC issued arrest warrant for Senator De La Rosa adding political risk. Ayan, nako. Mukhang babagsak pa tayo niyan. Ha? Ano kayong gagawin kay Senator Bato? Noon break is maraming winners nung ano nung umaga, di ba? Medyo maganda pa yung galaw ng market hanggang sa nag-drop siya na nag-drop ayan. China Bank, ayan. So medyo pabalik na yata si China Bank. 1.77% kanina. Followed by Iris, DMC, Emperador. Okay? Pero yung mga losers, si Converge, ASEN, AJBPI, Converge, at saka si Plus. So nagbabounce si Plus pag pagdating ng hapon. Okay, economy policy Q3 GDP plus 4%. Ito isa pa.
na dahilan bakit mahina yung market. 4% ng GDP. Normally, 5 to 6% yung target ng government. Pero dahil sa spending sa flood control ay tinanggal. Ayan. So, 4% lang tayo. Cebu Pacific receive is first A320 Neo aircraft. Okay, tapos ito yung mga nangyari sa mga REITs. Saglit. Silipin nga natin yung REITs natin. DDMTR minus 53% of PhilREITs minus 59. Parang break even, talo pa nga no kung dinistribute mo yung yung asset mo dito sa mga REITs, parang talo ka pa eh. Kasi nakita ko dalawa lang eh, si CREIT up siya 33% at saka si REITs up na 53%. Pero ang dami dito laglag oh. Ayan. Okay, kahit REITs lugi din yung mga investor natin. Share buyback transaction, SM, OPM, SMPH at saka si MEG. IMI rebounds, ito yung pinaka-catalyst, 16.4 million 9-month dollars yan eh. Month profit. Tapos Ali expecting 10% 9-month profit increase. Okay. IMI, okay na yun. Jumbo BSP rate cut hope rising. RCR declares big Q3 dividends. Okay? So, konti lang na post ko for today's trading natin. Ayan. Unless nasa mining stocks ka, yung mga alaga natin is ayaw gumalaw. Okay po. So, patalastas ulit yung mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo dito sa ating Patreon channel. Okay? So, tingin tayo dito sa galawan sa market. Hindi pa nagbo-bottom si PSE. Naghanap pa rin siya kasi solid na red candle pa rin yung lumabas for today's trading natin. Ayan. So, ganyan yung galawan niya. Tama ba? Palaki na palaki yung downtrend natin. Okay. So, 5,702.64, negative 0.99%, and meron siyang 122 million net foreign buy. Net foreign buy naman, kaya lang laglag pa rin siya. So, hanap ulit tayo ng support. Pabasag na yung mga 5-6. Ayan o, ito na yung support natin. So, next natin yung support, naku, lalim. Huwag naman sana. 5,000, masyado ba akong Kasi ito yung support to. Ayan o. Sakto dito, no? Solid po yung candle na red. So, dito yung pinaka-next na support level natin. Okay. 5-4 talaga yung sinasabi niya eh. Okay. So, anyway, antayin na lang natin sa mga blue chip holders na kagaya natin. Antayin na lang natin na mag-bounce tayo dito sa RSI, dito sa downtrend ng RSI natin above RSI 30. Tapos yung, ayan, pare-parehas na sila MACD, RSI at saka price action ng index pare-parehas na pabulusok po siya. Ayan. So tama-tama para sa mga long-term investors pero sa traders mukhang off limits yung ibang stocks. Nasa mining lang yung mga traders po natin. So ang dami dito, mapula, mga big caps yan. So tingin na lang tayo ng mga winners for today. Ayan. So panalo, si IMI, naku, may follow-up si IMI. Oh. So, may panggulpi-gulat siya. Oh. Nag-breakout dito sa 2.6. Na. So, mamaya silipin natin yan. Tapos si LC, mga mining stocks, nag-bounce din. Ayan, 10.56%. Si PX, 10.09. Apollo, pati si Apollo, nagka-volume. 10% up. Sino pa? APX. Yun, laki, oh. So, pabalik na si APX. 9.52%. So, nickel, up din, 6.74. Top, breakout, 6.15%. Hopefully, hindi yan trap. Tapos si Megawide, 3.87. OGP, lalaki ng mga volume ng mga mining stocks, 3.57%. Unahan ulit sila sa pagbalik after itapon. Tapos si Web, 2.98%. And OB, 2.15%. Okay. Mukhang may gustong gawin si Obi ah. Okay, hopefully tuloy-tuloy yung mining. At least meron tayong mga nakikita na pumipitik. So dito sa mga losers natin, nakita ko si DNL, malakas yung drop ah. Ayun oh. Solid yung candle niya oh. Minus 9.09%. Si Max wala ng volume. Si BLL2A minus 4%. Si AGI minus 4. Nag-breakdown na rin. Tapos si ACN minus 3.8. Nako. Ang pangit naman ng mga stocks natin. Bilyar, minus 3.3.
And lastly, si San Miguel Corporation, minus 2.94%. So marami pa. Si Now, ayan, minus 2.74. Parang kakainin ni Now yung ano yan, yung pinaka-pitik niya last time, ha. Okay, so yun po yung mga galawan sa market. Bits pa rin yung ano, maalaga natin. So silip tayo ng konti dito sa global market. So based dito sa galawan ng US, maganda yung futures. S&P plus 0.91, Dow Futures plus 0.42, Nasdaq plus 1.41%. So okay din yung European stocks. Ayan. Ayan, puro berde, lakas. Tapos sa Asia markets, marami din yung ano nag-bounce for today's trading natin. So dito sa crypto, pabalik din siya. So 106K ulit. Bigla si Bitcoin nung over the weekends, 102K lang siya. So 3.8% up. Ethereum, 3.6K. So up ng 5%. Si XRP, laki yun. So nag-up siya ng 12.6%. Sol, up ng 5%. Oh, ang dami umakit ngayon. Tapos si Dodge, up din siya ng 4%. Okay, Pasko. Para dito sa ano, global markets natin. Pero last week, di ba? Naglagan sila ng Thursday at saka Friday pero ngayon mukhang Pasko yung ano, yung galawan dito sa kanila. Sa Philippines kaya magpapasko ba tayo dito sa ano, sa pula na index natin. Okay, so very quick review lang po dito sa tignan na lang natin yung mga pumipitik na stocks. Okay, so unahin natin si IMI. Buti pa si IMI, dire-diretso yung galawan niya. Ayan, so hindi pa pinitix to sa no, 5-minute chart. Hindi, no? So dire-diretso talaga yung galawan niya. So nandito yung mga traders natin. So finally, nag-breakout siya dito sa 2.6. Ba, mukhang mataas yata yung pinaka-next na resistance area natin. Okay, meron tayo dito sa bandang kaliwa. So nasa 3.2 na yung sinasabi niya. Hopefully, hindi kagaya ng ibang galaw natin na nauudlot yung galaw. So from, ano ba to? Triangle formation, no? Yung ginawa ni IMI. So nagkaroon siya ng breakout dito sa triangle formation natin. So hindi ko kasi makita yung ano niya, yung trend. Okay, kung meron man siyang trend, ito lang yung nakita ko sa kanya. Pero laki ng ano niya, no? Pinaka-trading range niya. Okay. Tama ba? O baba ko ng konti to. Meron pala dito ang resistance bago yung peak na yon. And siguro kung susundan na niya yung galaw natin. So for the week, kaya niya dito sa ano, 3.09. Okay, hopefully mabot tayo dyan. At hindi ulit ipit si IMI kasi nag-breakout naman siya dito sa ano, 2.6. So nag-close po siya 2.74 up ng laki, no? 14.17% and 4.55 million net foreign sell. Ayan. So nag-overbought na pala bigla itong si IMI natin. And super bullish din yung galawan niya dito sa MACD formation natin. Okay, so congrats kung hindi ka nagbenta pero na-hit na to nung ano yung sa group namin Ayan. So ewan ko lang kung nabenta na lahat. Okay, next, mining stocks, LC. So, congrats ulit. Mukhang mabubuhay ulit yung mga minero natin. So, ito yung pinaka-support niya. And tignan natin kung mag-fill the gap tayo dito sa 0.2141. So, based dito sa galaw niya, after ng correction na malakas na drop, tama, malakas na drop, pa-recover yung, ano, yung price action. Ito yung pinakamalaking channel niya, no? So, temporarily, ito ilalagay natin. Parang pinaka-next malapit na resistance natin is dito sa 0.21. Okay. Maganda yung pinapakita ng mga mining stocks natin. So, bantayan nyo na lang kung meron kayo kasi nakadepende tayo dito sa galawan ng global gold prices. Ayan, nag-breakout pala si gold kaya umakyat to mga minero natin. Okay? Ganda ng galaw ng mga mining stocks. So, nag-close silipan to ng 0.1990. So may tendency mag-fill sa mga gaps. So up siya ng 10.56% and zero yung ano niya, net foreign buy. Next, Felix Mining. So kahit po ang bagyo sa Pinas, malakas yung mga mining stocks natin. Okay, so fill the gap. Okay, ito yung pinakamalapit niya, 9.27. Laki din ng Laki din ng trading channel nitong si
si PX natin. Ayan. Okay. So, hopefully makabalik tayo ulit dito sa 11 para sumundo yung mga naiwan dyan sa bandang 11. So, meron siyang earnings kailang mababaw. Negative 41%. Ayan. Pantay mo na lang po kung meron kang hawak na PX. Hopefully maka-breakout tayo dito sa sa gap. Pero takbuhan siguro to kapag nagkahimasmasan na naman sa galawan ng ating mga mining stock. So anyway, as of now, maganda naman yung galaw niya. So breakout dito sa RSI 50 and pa-recover din po kasi yung pinaka price action ng MACD formation natin. Okay? So nag-close siya ng 8.73, up siya ng 10.09% and meron siyang ilan ba yan? 2.11 o 211? 2.11 million net foreign sell. Okay, next, APX. Dapat pala, dito ko na nilagay lahat ng alaga natin. Okay, so close the gap na. Ayan, so buti pa to si APX naka-close the gap. So bukas, tignan natin kung ma-breakout yan. Close the gap. May another gap dito. Pero lagay ko na siguro dito kasi malapit na rin lang siya eh. Ayan, so ascending triangle formation yung galaw natin dito kay APX. Wala pa yung earnings niya. Pero alam ko maganda yung earnings na ito eh. Kasi pala si OGP yung maganda yung earnings niya. Okay, so halos paras lang sila ni PX breakout din dito sa RSI 50 and pati yung MACD formation na sa kanya is okay din siya. So nag-close tayo 10.24. So fill the gap na 9.52% up and ayan, nandito yung foreigners. 34.82 million net foreign buy. Okay? Next, nickel. About face din si nickel natin. So, buhay pa. FNI kaya. Hindi ko na nakitang gumalaw siya. So, on the way siya para mag-recover. So, manunundo dito sa around 4 pesos. So, ang range natin is 3 to 4 pesos. Pa-recover din yung pinaka-RSI formation. Ganun din yung MACD formation nitong si nickel natin. Okay, so maganda. Pero trading range lang yung pinapakita niya, range trade si nickel. So 3.64 yung close niya, up ng 6.74% and 3.43 million net foreign buy. And then lastly, si TAP. Ayan, nabubuhay na mga katap. Yung galaw natin is hopefully totoong breakout na. Kasi higher low na ba? Hindi pa, no? Hindi pa siguro. Okay. Anyway, breakout yung candle. So, ang pinakamalapit na resistance is 1.57. Hopefully, yan na yun. Okay, sakto. Nag-bounce dito pala sa MA100 si top natin. Although wala tayong masyadong balita. Kung ano ba yung di ba sa sa Central Luzon si top natin. Okay, anyway, nag-breakout siya. So, okay din yung galaw ng RSI and nag-start na rin mag-up yung MACD formation na rin sa kanya. Okay? Good sign. Nag-close siya ng 1.38 up ng 6.15% pero meron siyang 469K net foreign sell. Okay, so mukhang dito ulit tayo bukas sa mga mining stocks natin. Mukhang ito yung galawan pa rin as of now habang pabulusok yung galaw ng ating mga blue chips. Pero oversold na siya. So tignan natin. Mukhang malapit na rin siguro mag-bounce yung index natin. Hopefully cross fingers. Baka maging negative yung kasi senator yung binibigyan ng arrest warrants ng ICC. Ayan. So wala na si General Torre, 'di ba? Sino kaya mag-implement ng niya? Kung meron man okay, so another political risk dito sa Philippine markets natin. Okay po, so bantay-bantay na lang muna tayo dito sa Galawan sa Market. At hopefully bukas meron namang gumalaw sa mga blue chips kasi maganda naman yung galawan ng global market. Okay? So as usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabit Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys. Crypto ko to, follow mo na lang. Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.